guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus. Taurus, ikaw ngayon nabibigyan ka na reading at as usual, Taurus, ang intention ko sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. And also Taurus, gusto ko lang po kayong i-inform, lalo na po yung mga Taurus na nakatungtong na po kayo sa inyong spiritual journey. Nagkaroon na kayo ng spiritual awakening. Sa Facebook ko po, nag-share po ako ng personal experience ko. And then, merong mga ilang comments akong nabasa sa mga past video na in-upload ko. At nagtataka raw sila kung bakit tarot reader ako, pero nagpo-post ako dito ng mga mga verses na yung Bible. Actually, in-explain ko na po yan sa aking Facebook account. Dahil ako ay tauhan ni Hesukristo. Okay? Spiritually enlightened na po ako. And malamang na ito na po ang last na biyahe ko dito. Kaya naman, ini-encourage ko kayo na maging spiritually awakened at ma-reach nyo na po yung spiritual enlightenment. Kaya alisin nyo po ang inyong self-desire at ang mga sinasamba nyo sa material na mundo, pera, tao, mga ewan. At yun ang gusto kong i-share sa inyo. Kaya Taurus, kung interesado ka, bisitahin mo naman ang aking Facebook account. At ang aking Facebook account naman po kasi naka-public viewing po yan. Kaya kahit na hindi ka na mag-request ng friend, kasi ang friend sa Facebook hanggang 5,000 lang. So kahit hindi ka na mag-request, mapapanood mo naman yung video niyan. And hindi yan real. Kaya kung ikaw ang Taurus na nasa spiritual journey na, advice ko na panoorin mo yan, para magkaroon ka ng clarity. Kasi ako rin before, ganyan na nangyari sa akin. Ngayon, marami na nagkalat ng mga information about sa spirituality and malamang na darating ka sa stages na malilito ka, maliligaw ka. Okay? And naway yung mga sinishare ko doon, maging aral, maging, kumbaga, makakuha ka ng impormasyon. Okay? So, ngayon, Taurus, ang gagawin nating reading ay ang love reading mo. So, sino ang makakilala mo? Depende yan ha, Taurus, kung may karelasyon ka, kung ilang taong ka na, kung anong gender mo, ikaw nang bahala mag-adjust. Pero aalamin natin sa baraha kung sino ang makakilala mo or susunod na makakarelasyon mo, ang sitwasyon na meron kayo. Paano kayo magkakakilala? Ano ang katangian ng person mo? Pagkatapos yung magkakilala, pagkatapos yung magtatagpo. Paano or saan mauuwi ang inyong connection, ang inyong samahan? Yan ang aalamin natin sa ating baraha. Dali lang ha, babalasahin ko lang muna ang ating baraha dito. May lumabas na. Oops. Why? Why? Meron kang why, Taurus. Oh, daming lumabas. Okay. Meron tayong by the book. Book. Nakabook ka ba? Ano to? Unfinished symphony and imagine all the people. Taurus. Alam mo, Taurus, tingin ko sa'yo, masasabi ko dito sa mga baraha mo, financially stable ka. Maaaring hindi lahat sa inyo, at hindi ko alam kung gaano ka stable, Kahit pa paano, let's say, pag meron kang trabaho, so stable ka, dahil meron kang monthly salary. So, in that way, masasabi ko na financially stable ka. And, meron ka pang bagahe ng nakaraan mong karelasyon. Mabigat. Malamang na may trauma ka or malamang na hindi ito nag-work sa family mo, itong past na karelasyon mo. Hindi kayo nag-work or may naiwan sa'yo, baka may naiwang anak or may bagahe ang nakakita ako dito na hindi mo inaasahan na ganito ang magiging karanasan mo. Kaya siguro matagal mo itong naging karelasyon, Kaya parang bakit ang tagal-tagal natin nagsama,
Kumbaga kung anumang naging meron kang expectation din na uwi kayo sa hindi maganda. And ang nakakita ko dito sa 4 na baraha mong ito, trauma mo 'to. And masasabi ko inner child mo 'to ano. And Taurus, kailangan mong ma-heal ang sarili mo. Kailangan mo 'tong ma-heal, eh. At tingin ko sa'yo, may halo kang takot. May halo kang takot dito. So, kailangan mong mag-move on dito, eh. Pero tingin ko pinipilit mo mag-move on or sinasabi mo sa mga tao na okay na ako, nakapag-move on na ako. Wala na, nakalimutan ko na. And masasabi ko na, maaari siguro yung iba sa inyo, pero ibang Taurus, hindi. Hindi mo pa to na totally nalilinis. Hindi mo pa totally na-heal ang sarili mo. Hindi ka pa totally nakapag-move on. Binaon mo lang. Binaon mo siya. At yung pagkabaon na yan, hindi malalim. Kasi tingin ko, naando kasi yung takot mo eh. And yung takot na yan, doon lumalabas yung pandadaya sa sarili, hindi sa tao. Dinadaya mo ang sarili mo. Kaya, for example, Taurus, yung pandadaya, ginagawa mo na binibisi mo ang sarili mo. Kasi ayaw mong maalala yung sakit na nangyari sa nakaraan. Yung ayaw mo maalala na meron kang expectation na dapat ganito kayo, dapat ganun. Nauwi ka sa frustration. Nauwi na parang may hindi pagkakasundo, kung ano man, pamilya siguro, kung ano man to, naandun ang hindi pagkakasundo. Kaya naman, malamang this time, ginagawa mong busy ang sarili mo, ginagawa mo na lang na para makalimutan mo. Just like nang focus ka na lang sa work mo, or baka pa na yung overtime mo, or let's say na meron ka pang extra job, pera pa sa isa, meron pa isa. So, para maging busy ka. Or kung estudyante ka naman, more on nagpo-focus ka na lang sa work mo, sa work, not sa work, sa projects, sa study, kung ano meron ka, doon ka na lang nagpo-focus dahil gusto mong makalimutan yun. And tingin ko naman naghahanap ka rin ng panibago, new person, ano? At ang pinaka-energy mo sa nakikita ko sa mga bara, tingin ko sa harap ng ibang tao, pinapakita mo ang parang umiiyak ka sa harap ng tao, pinapakita mo ng masaya ka, pinapakita mo, maring dahil sa may iba ka pang motibo. Or, kung ano man yan, ikaw lang nakakaalam yan. Okay? Pero, sa nakikita ko sa'yo, hindi ka pa talaga fully healed sa mga nakaraang, sa nakaraan mong sitwasyon, sa nakaraan mong karelasyon. Dahil syempre, love reading ito. So, nakaraan mong karelasyon. Malamang na yung nakaraan mong karelasyon, ilang years din kayong nagsama nito or mahaba-haba rin. Hindi ko alam kung years or months na para sa iyo merong parang meron ka ng expectation dito eh. And nawala nga. So, lumalabas talaga dito yung frustration mo. And tingin ko naman, meron din mga tao sa kapaligiran mo na nagkaroon din ng frustration. And then parang mas lalong nagpapabigat sa'yo. Mas lalong tumatatak sa utak mo. Imbis na parang okay na sana. Kaya ko naman kalimutan. Pero dahil sa may mga tao na sila ata ang hindi makapag-move on din. So sinasabi, kaya malamang na yun din na nagdadagdag bigat sa'yo. Kaya yan ang nakakita ko. Anyway, yung iba sa inyo, kung naghahanap ka ng panibagong makakarelasyon, alamin natin kung paano mo makikilala to, paano mo makakatagpo. Alamin natin yan. Meron kang 4 na sorry, medyo nayupi. Yan, sa item. Masasabi ko dito sa baraha mo, unang-una, maaaring magkatagpo kayo sa working place nyo. Maaaring magkatagpo kayo dahil may taong magdadala sa inyo.
For example lang ha, hindi ko alam kung hindi kayo makaka-resonate lahat-lahat dito. Bibigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa, sa work mo, Taurus, let's say employee kayo. Ngayon, yung boss nyo, meron sigurong panibagong project, tapos kayo magiging teamwork. Kayo magiging, magkakasama kayo sa grupo. So, may mga ganong klaseng kaganapan, or yun ang magiging daan para magkatagpo kayo nitong taon to, para magkakilala kayo. And maaaring yung iba sa inyo, by the time na siguro pupunta ka sa mga club, karaoke, o ano bang lugar na gusto mong travel siguro. By the time na magta-travel ka, yan ang panahon na magkakatagpo kayo, magkakakilala kayo. Maaaring yung iba sa inyo, buwan na lang ang pagitan, or baka by next month, magtagpo na kayo nito. At, pero ito nakakita ko dito sa baraha mo. Sinasabi kasi dito na enerhiya mo rin lumalabas dito sa barahan to. So, kung ikaw ang taong, halimbawa, hindi ka magrereklamo, sinabi ng boss mo, ito ang magiging kagrupo mo, or kayong dalawa magiging partner, or kung ano man. As long as hindi pa kayo magkikita nitong taon to, no? Sinasabi pa lang sa ng boss mo na meron ka makikilalang kapartner mo, or galing sa ibang section, department, or galing sa iba nating branches. Tapos, as long as hindi mo to tatanggihan, Taurus, as long as hindi mo siya tatanggihan, magkakatagpo kayo, and then as long as hindi ka magtataray, magiging magkakakilala kayo, at meron kayong bonding na magaganap dito. At saka, maaaring siguro before, nagkasalisi na kayo, or baka nagkasakay na kayo sa the same na jeep, tren, or napatawid ka, nagkasalisi na kayo nito masasabi ko. Dati na kayo magkakilala, matagal na panahon siguro yung iba sa inyo, and tingin ko, may kakaibang nararamdaman itong person na to sa iyo before pa. Parang na-curious, napatitig, or kung ano man. Yung iba siguro sa inyo, matagal nang kakilala, or yun nga, katulad ko, sa company, sa office work nyo, sa factory, hindi ko alam kung saan ka tatrabaho, pero merong ganong kaganapan sa inyo na masasabi kong may kakaibang nararamdaman na itong taong to. Pero mukhang masungit itong itsura nito. Mukhang masungit, mataray, bagsik, kung lalaki, kung ano ba siya, parang suplado, yung gano'n. Pero meron na itong nararamdaman pa. Pero syempre, tao lang, hindi mo maalis yung pagiging judgmental. Meron siyang pumasok siguro sa isipan niya na siguro by that time noon, na nakilala ka niya, nakita ka niya, meron siyang first impression na hindi lahat sa inyo, no? Pero yung iba. Pero meron siguro siyang ganong klaseng first impression sa iyo. Pero ngayon, yung iba sa inyo, ngayon pala makikilala to, mukhang masasabi ko yung iba sa inyo, kung hindi man kayo nagkasalisi dito, meron kayong common friends. Katulad sabi ko, baka niyaya ka sa club, sa karaoke, or yung common friends niya, common friends mo, yung friends mo, meron ka, yun nga common, ang gulo ko, no? So, yan ang magiging way para magkatagpo kayo, magkakilala kayo, and masasabi kong maaalis ang pagiging judgmental nitong taong to. Hindi lahat sa inyo, pero yung iba. Okay? So, baka yung iba sa inyo talagang project, or a-applyan mo siguro ng trabaho. Pero, kung yung iba sa inyo na matagal mo nang kakilala, tapos parang ngayon lang kayo magtatagpo ulit, so masasabi ko na before nagkaroon ng judge, may pag-judge na naganap, maaaring ginudge ka nito, kung anong klaseng judge, na malamang na hindi agad-agad kayo naging close, hindi agad-agad kayo nagkausap, or may time siguro na nagkaiwasan pa kayo. Kasi malamang yung iba merong parang na love at first sight, pero namatay agad. Nawala agad yung feelings niya, ganun. Or
by the time na yung iba sa inyo magkakakilala kayo, meron pa siyang karelasyon. Ikaw siguro wala na. Or pwede rin vice versa. Pero yun ang time na nagkatagpo kayo. So, yung isa taken, yung isa free. Maring siya o ikaw. At tingin ko naman, ikaw tingin ko ready ka naman eh. Baka wala ka na ngayong karelasyon. Kaya naando na yung parang by the time na magkatagpo kayo, parang naando na yung feelings mo, okay na ako. O sige, kahit nasabihin mong hindi pa fully healed ang puso ko dahil gusto mo maging busy, gusto mo parang para makalimutan yung nakaraan. Kaya by the time siguro yung iba sa inyo pag nakita mo na, sige, papasok na ako. Magiging open na ako. Or willing na siguro akong kalimutan ang nakaraan ko. Tatry ko. Yung parang ganun. And para sa iyo siguro, syempre, para ma-heal mo ang nakaraang pag-ibig mo, kailangan pumasok ka sa bagong pag-ibig. So malamang na by the time na naging ganyan ang iyong mindset, diyan ang time na magkakatagpo kayo. May kung anong sitwasyon na magiging magkakilala kayo. Kasi ganun yun eh. Ganun ang mangyayari sa'yo eh. Para makalimutan ng old, you have to find new. Para yung sugat matakpan. Pero itong makikilala mo, malamang before pa lang kayo magkakilala, marami siyang nadidinig about sa'yo. Hindi lahat yung iba, marami siguro mga chismis na kaya ganito, ganun. Kaya mas namumuo sa kanya yung image na naririnig niya. Plus, meron siyang sariling pag-judge na hindi naman yung judgmental na in a way na negatibo, Parang normal lang naman sa tao magkaroon ng image or chismis na narinig na kaya parang doon mo ibabase. Siguro nga. Or baka gagawa siya ng sarili niyang haka-haka, kuro-kuro na gano'n. So, meron siyang ganong klaseng At more on, magulo pa ang isip kasi ng taong ito din, Kaya magiging, siguro, hindi pa siya fully complete. Kasi ang gusto nito, maging kompleto siya. Kaya, mga siguro, ganito lang, magiging magkakilala kayo. So, for the meantime, may maramdaman man siya o wala, or kahit na ikaw, wala kang mararamdaman sa taong to, pero tingin ko, type nyo ang isa't isa. Meron doon yung parang, hindi naman totaling attraction, pero parang maitsura. Kahit suplado, parang, gwapo, maganda, yung ganun. Tapos, i-judge mo yung katawan niya. Yung judging in a way na kung ano yung panlabas ha. Mukhang maganda yung sexy, yung ganun. Hindi naman sasamain mo yung pag-judge. Kumbaga, susuriin mo lang yung panlabas. Ganun din siya sa'yo. Kasi itong person na to, tahimik, observer. So, ganun. Actually, masasabi ko, yan ang katangian. Kuha nga tayo ng iba pa natin para malaman natin. Alamin natin ang katangian ng taong to. Unahin natin alamin ang kanyang kanyang katangian. Kasi lumalabas na dito na niya. So, alamin natin ang katangian. Dami. Pero nauna na yan. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan. Door to romance. And then, woman holding a coin. The garden and the gate. And contract. Okay. Ang katangian ng person na to, masasabi ko, dito? So, may dalawang mundong ginagalawan ng taong ito. Maaaring may pinagsisisihan ito sa past niya. May nagawa siyang parang sana
Sana nung time na yun, mas nag-ingat ako. Meron siyang pagsisisi. Hmm. Kaya masasabi ko isa sa katangian ng taong to, meron siyang bagahe, bagahe, pinagsisisihan na maling aksyon na ginawa niya sa past. Maaring nadala ng tukso, hindi niya na-balance ang kanyang mga nagawang aksyon, or may kailangan siyang gawing kontrata na hindi niya napanindigan. So, hindi siya naging responsible sa mga aksyon, sa mga ginawa niya. Maaaring may connection din sa pera, or kung hindi lang pera, basta sa pagmamahal, konektado ito. Masasabi ko rin na baka katangian nito, isa tong ama, or single parent, single mom, single dad, or meron siya nabuntisan, meron siyang naging before na ngayon siguro, nag-ano lang siya, dahil may pera at puso dito, kumbaga nag-ano siya, nagsusustento siguro, ganyan. And then dito, malamang na itatago niya sa yun, or ikinahihiya niya yung pagkakamali niya sa past. Ano? Pero kung before naging hindi siya responsable, ngayon gusto niya na maging responsible. Malamang na nag-mature itong taong to, or pinipilit niya maging mature siya. At gusto nito, kapag pumasok talaga siya sa susunod na, let's say, magtatagpo kayo nito, at makikipagrelasyon sa sayo, doon lang siya makikipagrelasyon sa'yo by that time na yung feeling niya na buo na siya. Buo na siya na hindi niya nagagawin yung nakaraan niyang pagkakamali. Hindi niya nagagawin yung nakakahiya niyang mga kung anong ginawa niyang aksyon, mga kung anong pinagagawa niyang kabalastugan sa past niya. Hindi niya na gagawin ito this time. Kaya kahit magkakilala kayo, magkatagpo kayo, hindi yung iba hindi lahat. Maaring hindi agad-agad magiging kayo, mag-oobserba siya kasi nga meron din siyang takot. Meron siyang parang magugustuhan ka kasi nitong taong to eh. Magugustuhan ka niya, mapapamahal siya sa'yo, mapapamahal ka rin sa kanya. Unti-unti kayong madedevelop. At sabi ko, kung pareho kayong co-worker kayo, so magsasama kayo sa isang project, so mas dadami ang oras, panahon na magkasama kayo. Di ba ganyan naman, pag sa trabaho, mas makakasama mo pa yung pamilya mo, mas makakasama mo pa ng mahaba ang co-worker mo kumpara sa family mo. Kasi ilang oras ka nagtatrabaho. Depende pa yan kung mag-overtime ka. So more on, pag mahaba ang inyong pagsasamahan, more on madedevelop kayo sa isa't isa. Pero itong taong to, observer pa rin siya. O obserbahan ka niya. Titingnan niya kung ano ang sitwasyon nyo, ang pag-uugali mo, ang magiging sitwasyon nyo, magiging kalalabasan nyo. Parang nag-obserba siya, nag-aano rin siya. Kasi meron siyang pagkakamali sa past. Kaya ngayon, kung gugustuhin niyang papasok sa isang relasyon o makikipagrelasyon sa iyo, ang gusto niya, buo siya. May pera, talagang may pagmamahal, handa na siyang mag-offer, responsible, may paninindigan. Yung talagang ready. Kung kukontratahin ka. Kung ba, marriage contract, kasi contract ka na. So, yung ganun ang mindset niya ngayon. Kumpara sa before na mga naging karelasyon niya, malamang na seryoso ito, magiging seryoso dahil sa mga past na ang tawag dito, karanasan niya. At saka tingin ko, itong person na to, meron din siyang ideal life. Kaya more on talagang oobserbahan ka nito. Let's say, gusto niya, magi-game lang siya. Or gusto niya, ayaw niya rin kasi masira yung kanyang routine, yung kanyang kung ano bang hobby ang meron siya. At the same time, isa rin yan parang kondisyones niya. Kaya pag meron din kontrata sa pera, kaya hindi agad-agad ito papasok sa pakikipagrelasyon. Instead, mahal ka niya, type ka niya, pero hindi agad-agad siya manliligaw, or hindi agad-agad siya, let's say, maging kayo man, hindi agad-agad siya magpapakasal sa iyo. Hindi agad-agad siya mag-ano ng kung anong kontrata. Sa iyo kahit na verbal or kahit na dokumentong contract, hindi.
Kasi more on gusto niya na buo siya. Malamang meron siyang dahil siguro meron siyang, let's say, broken family, meron siyang bagahe. Marami akong nakikitang bagahe dito. Kaya ngayon, kung dati hindi niya nakita yun kasi blindfolded siya, malamang dahil sa edad niya rin, kung anong karanasan niya na meron siya nung past, ayaw niya nang maulit yun. Kaya, baka yung iba nakabuntis, katulad na sabi ko, na baka single parent, naging siya, or naiwan niya yung dati niyang karelasyon na sa ganung klaseng sitwasyon, na nagkaroon na siya ng realization na, ito pa, kumbaga, tumanda na rin siguro, baka iba sa inyo, nasa 30, 40, 30s, 40s ang edad nyo, or siya. Kaya, kumbaga, this time, mag-iingat na ako, pero, ito ang niya, katangian niya, magiging responsible na siyang tao. Hindi na siya katulad ng dati. Ngayon, ako, magmamature na ako. And pag nakapagrelasyon ako, kailangan whole ako. Hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganito. Kaya nga, magiging mas maingat, mas mag-iipon ng pera, mas iingatan niya na ang puso niya, mas magiging responsible na siya. And, meron ding hiya na hindi niya na kailangan, parang ikinahihiya niya rin kasi sa sarili niya yung mga nagawa niyang pagkakamali nung nakaraan. Kaya, ito ang energy ng person na to. Ito ang katangian niya. So, alamin natin, actually, nasabi ko na, pagkatapos ng magkakilala kayo, pagkatapos ng kung saan mauuwi, ganun kasi ang niya eh. Kaya hindi ito makikipaglaro sa'yo. Hindi. Kung makikipaglaro rin lang siya sa'yo, hindi na siya makikipagrelasyon sa'yo. Hindi ganun ang niya. Ang motibo. So, magiging outcome nilang dalawa? Magiging outcome nilang dalawa? Tapos, wow. Nagkasikan. Okay, dito. Ang dami ng Anyway, eto. See? Loyal talaga itong taong to. Hindi talaga siya makakipag sa'yo. Yung, tawag dito, yung makikipaglaro lang, yung fling-fling lang. No, hindi. Marami or kahit na isa, dalawa, mga pagkakamali na gawa niya sa buhay niya. Gusto niya nang ayusin yun. Gusto niya nang linisin ang kanyang buhay. Kaya, hindi ito basta-basta makakipagrelasyon sa Taurus. And malamang siguro, seryoso na to. Seryoso na. Pag nakilala ka niya, at nakaramdam siya ng attraction sa'yo, napamahal ka sa kanya, nagkaroon kayo ng development, kung ano man ang mararamdaman niya sa bawat isa, hindi ka nito lolokohin. Kung dati, siguro ikaw, meron kang maririnig sa kanya mga hindi magagandang chismis, hindi magagandang image, nag-aalala rin ito. And syempre, pag nalaman mo yun, nahihiya rin siya. Kaya nga, hindi siya agad-agad basta-basta makakipagrelasyon sa'yo kasi gusto niya maging ready siya. Gusto niya na buo siya. Gusto niya na karapat-dapat siya sa'yo. At ikaw, ang tao na para sa kanya ay kailangan parang respetado ka niya. Hindi ka niya lolokohin. Kaya ang gusto nito, baguhin niya yung sarili niya na mas presentable sa'yo. Maaring ikaw, Taurus, meron kang kakayahan. Baka ikaw ang mas may pera sa kanya or magkasing level kayo. Basta ang gusto ng person na to, mas kaaya-aya siya sa'yo. If ever napakilala mo siya sa mga magulang mo, sa family, sa kaibigan mo, gusto niya, mas maganda ang magiging dating at ikinahihiya niya siguro yung yung mga past mistake niya, which is hindi mabubura, lalo na kung matagal na kayo magkakilala nito, no? Or kahit na hindi matagal magkakilala, ngayon pa lang kayo magiging magkakilala, syempre, sa paglipas ng araw, panahon, unti-unti mo makikilala yung kanyang background. At yun ay kahihiya niya. At mukhang ayaw niyang malaman. Malalaman mo rin naman. Pero ikinahihiya niya yun at kumbaga yun ang nagbigay din sa kanya ng anxiety, depression, na pinilit niyang i-overcome, pinilit niyang akuin
hanguin ang sarili niya sa mali niyang pagkakamali. Kaya this time, hindi siya ganun kababaw kapag magmamahal siya. And then tingin ko, kapag talagang minahal ka nito, hindi ka niya lolokohin. Yan ang nararamdaman ng taong ito. Yan ang magiging outcome niyo. Kaya wala kang dapat alalahanin sa taong to dahil magiging responsible siya. Hindi siya basta-basta papasok sa isang relasyon dahil sa init ng katawan, dahil sa kung anong paghahangad lang. No. Ang talagang hanap nito is true love. Parang siguro, katulad sabi ko kanina, mga nasa 30s na siguro yung iba sa inyo, 40s. So parang gusto nang lumagay sa tahimik, or marami na rin siguro tao nagsasabi, uy, yung edad mo, kung kahit na sabi mo nagkamali ka nung sa past mo, it's time to to make a family, or kalimutan mo na yan, move on ka na. Yung parang huwag mo nang bigyan ng pasanin ng sarili mo, yung ganun. And then, kaya tingin ko, by the time na magkakilala kayo nito, unti-unti na rin siya mag-iisip, baka ito na nga si Taurus na nga ang nararapat sa akin. Kaya more on mag-oobserba siya sa'yo, sa family mo, pag unti-unti na kayo naging close, or pag naging magkarelasyon na kayo, super mag-oobserba siya. Gusto niya malaman na kung ikaw na nga ba ang para sa kanya. And then, hindi lang siya magpo-focus sa pag-uugali mo, sa buhay mo. Instead, magpo-focus siya sa sarili niya. Gusto niya kasi mag-offer siya sa'yo ng buo siya. Walang, kahit na meron siya mga bad image sa past, bad mistake, bad choices, kung ano may mga naiwanan niya, let's say may anak or ano man, past niya yon. And then, gusto niyang buuin, ayusin ang sarili niya. At yun ang gusto niyang i-offer sa'yo, Taurus. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa taong ito. Okay, Taurus? So, Taurus, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At Taurus, kung gusto mo naman ng personal reading, kontakin mo lang ako at ang description, ang aking detalye, ang aking price ay nasa description box. Okay? So, Taurus, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.